Bali, itong aking pangbutas, mayroon akong 3 klase na talim. Maraming tatanong dyan na mga naunang nakakita dito kung saan daw nakakabili ng talim na to. Ito, ginawa ko lang ito. Sarili kong diskarte ito. Itong aking tubo na binabaon, mapapansin nyo, may mga butas niyan dito sa mga gilid. Ayan, may mga butas yan. Pero hanggang ganyan lang kahaba ang butas. Mga mahigit 1 feet lang. Ito naman, may isang tubo naman din ako na 1 1/4. Itong 1 1/4 na ito na yung ipinapasok ko dito sa tubo na to. Itong sukat nito, ito ang kasukat ng Jitmatic, ng puso. Good morning mga kadiskarte. Isang magandang umaga na naman at pinagpalang umaga. Magbabahagi muli ako sa inyo ng tungkol sa aking paggawa ng puso ng tubig, pagbaon ng tubo. Marami kasi ang mga nagtatanong sa mga nauna kong mga vlog kung papaano raw ginagawa at gusto nilang malinawan yung diskarte ko sa pagbaon ng tubo na PVC. Ngayon, magbabahagi ako dahil gusto kong ipakita sa inyo, lalo na sa mga baguhan pa lang na makakapanood ng aking vlog. Una sa lahat, gusto ko lang sabihin na dito ako sa Occidental Mindoro nakatira kasi marami ang nagtatanong sa mga nakakapanood kung taga saan daw ako. Marami ang nag-message sa akin na gusto nilang magpagawa, malalayo naman sila. Akala nila na malapit lang ako. Dito ako sa San Jose, Occidental Mindoro. Sa araw na ito, may tumawag kasi sa akin na gustong magpagawa ng puso ng tubig. Gustong magpabaon ng tubo. Kaya doon ako magpupunta, medyo malayo-layo. Isang barangay ng San Jose yung pupuntahan ko. Pero bago ang lahat, ipapakita ko muna yung aking mga ginagamit na mga materyales upang baon ng tubo para makita ng mga gustong gumaya. Bale, ito yung aking mga kagamitan pag baon ng tubo na PVC. Ito yung aking PVC na didus. Ito yung ibinabaon. Bale, 10 feet ito. Ayan, 10 feet ito. Ngayon, ang aking namang pangbutas, itong mga pangbutas ko, 10 feet din ito. Pero may mga pangdugtong ako dahil itong aking pang hukay, nakadesign lang ito ng 20 feet. Kaya ang ginawa ko, may pangdugtong ito na para makaabot ng 20 feet kung sakali hanggang doon yung lalim ng bukal ng tubig. Kasi itong aking panghukay, nakadesign lang ito sa pangpuso ng pangbumba tubig. Hindi ito nakadesign sa mga malakihang deep well, sa mga patubig sa bukid. Maraming nag-message sa akin, hindi ko matanggap kasi nga ang gusto lang mangyari malalim at mga D4 na tubo. Itong sa akin hindi ito pwede dahil pang puso lang ito, hindi ito pang bukid, pang patubig, kasi sa bukid malalalim ang balong doon, ang bukal umaabot ng yung iba nga 100 feet. Dito naman sa design ko, dito lang ito sa aming bayan, San Jose,
pang puso lang ito. Kasi dito sa bayan namin, mga 10 hanggang 15 feet, maganda na ang tubig. Kaya yan ang kinuhanan ko ng design ng aking pangbutas. Bali, itong aking pangbutas, mayroon akong 3 klase na talim. Maraming tatanong dyan na mga naunang nakakita dito kung saan daw nakakabili ng talim na to. Ito, ginawa ko lang ito. Sarili kong diskarte ito. Yung iba kasing gumagawa ng deep well, ang talim nila may thread dito. Palit-palit lang ng talim. Itong sa akin, naka-permis ito. Naka-permis ito. Ngayon, may pangdugtong lang ako para humaba sa pagka nagdadagdag ng tubo. May isa rin akong ganito, naka-permis din. Kaya pinapalitan ko lang ng ibinubunsod pagka nagpapalit ako ng talim. Kasi nga, para sa akin, mas maganda ang naka-permis, walang delikado na matanggal sa ilalim. Kasi yung iba naka-thread lang, kung minsan biglang kumakalas, naiiwan sa ilalim. Ngayon, itong aking tubo na ibinabaon, mapapansin nyo, may mga butas niyan dito sa mga gilid. Ayan, may mga butas yan. Pero hanggang ganyan lang kahaba ang butas. Ang mga mahigit 1 feet lang, kung minsan 2 feet ang inaabot dito, mula dito sa dulo hanggang dito. Kasi, kaya ganito lang ito kahaba, hindi ko na ginawa na hanggang doon sa dulo, bandang gitna, may mga butas-butas. Kasi ang balong, pag inabot na ang balong, doon lang ang tubig. Hindi na yan yung dito sa walang balong, walang tubig yan. Magkakaroon lang ng tubig yan pag panahon ng tag-ulan. Yung mga ligaw na tubig, yan. Pero itong butas na to, sa experience ko, pagdating doon sa balong, pinapalampas ko yan ng kaunti doon sa balong. Para itong mga butas-butas na ito, masagap niya talaga yung tapat doon sa balong. Kasi ang balong, ang bukal ng tubig sa ilalim, hindi yan gaanong makapal. Hindi yan gaanong makapal. Manipis lang yan, na parang sapa lang yan siya na umaagos. Ang agos niyan papuntang dagat lahat. Kung malayo man ang dagat, kung may malapit sa ilog, doon yan pupunta sa ilog. Kaya ang nangyayari sa ilog, sa dami ng bukal ng tubig na pumupunta sa ilog, dumadami ang tubig sa ilog. Pero ang pinakataas niyan, pinakapuno ng ilog, maliit lang yan. Habang papalayo, lumalapad yan, dumadami ang tubig. Pero lahat yan papunta sa dagat, ang tabang na tubig, yung bukal. Kaya ganito yan ang nangyayari. Ngayon, pagka lumampas na ang balong kasi natin, hindi masyadong makapal yan. Pag nilampasan mo ang balong, lalalim lang yan. Ang balong na yan na madadaanan mo, bababa yan. Susunsun din yan dito sa tubo. Bababa yan. Kaya, mula dyan sa unang balong hanggang sa ilalim, sasama na ang tubig na yan. Kahit gaano kalalim pang ibaon, ganyan din kalalim ang lalim ng tubig. Kasi hanggang dito sa pinaka-unang balong na narating, na nadatnan, hanggang doon lang ang level ng tubig. Lalalim lang siya. Kung sumubra naman ang lalim, makatagpo ka pa rin ng isang balong na kasunod, magsasama-sama na yung mga tubig na yan, kaya dadami. Ganon ang sistema ng tubig natin sa ilalim. Sa experience ko, sa aking trabaho na to, kasi trabaho ko na ito, itong hanap buhay ko, kaya
nalalaman ko ang sistema. Kaya itong aking pangbutas, may tatlong klase ako. May maliit, may malaki. Itong maliit ko, 3/4 lang ito. Ngayon, itong dalawang talim na to, di uno. Ang laki. Ang una kong ginagamit itong lapad. Ayan. Napakaganda nitong lapad. Mabilis siya humukay. Mabilis bumaba ang hinuhukay ko. Ang problema dito, pagdating doon sa balong, dahil mga bato-bato na yon, kasi dito sa lugar namin, pag dumating na doon sa bukal ng tubig, mga bato na, graba. Kaya habang nakaganon siya dito, habang hinuhukay, iniikot-ikot ito, pagdating sa mga bato, pumapasok na dito yung bato. Natatangay na siya ng tubig pataas. Ayan. Ngayon, dahil maluwag siya, kung minsan malalaki na ang pumapasok dito, hindi na kaya labas ng tubig. Ngayon, pag hindi na mailabas, tapos itong tubo na ibinaon, napasok na siya ng bato, pag hinugot ko ito, na kakalangan na sa loob, at saka nagkakaroon na siya ng mga bato dito sa loob. Kaya pag bunsod uli nito, pag paghuhukay ng bunsod ko nitong talim, hindi na siya makatagos uli dyan. Kasi nasasarahan na siya ng mga bato na malalaki. Pero pag hindi pa graba, napakabilis niya, napakaganda niya. Ngayon, inobserbahan ko yung sistema na pinapasok siya ng bato na pagka nalagyan na, hindi na nakakalabas ito na panghukay ko. Kaya hindi na bumabaon ito, nahihirapan na ako. Kaya nag-isip na naman ako ng paraan na gumawa ng panibagong talim. Kaya ang naisip kong paraan ito, gumawa ako nitong isa na to. Ayan, ito ang style na ibang style siya. Medyo malaki siya. Ayan. At sakto lang yung laki niya dito. Maliit lang ang clearance dito sa gilid. Ang purpose ko dito, hindi papasok doon ang bato. Kasi kailangan pagbaon, laging nakapantay ito dito sa bungad. Huwag mong palampasin na ganon. Kasi pag mauna ang talim, papasok dito na naman yung bato. Ayan. Kasi ang tubig nito, dito dadaan palabas. Yung mga nahuhukay, isusukan niya palabas ulit doon sa taas, sa kabilang dulo. Ayan. Yan, ganyan ang tekniko, nakaganon lagi. Pag bulusok dito ng tubig, pag hukay na, ang mga bato, dito lang sa gilid. Dito sa gilid ng tubo, dadaan palabas. Hindi na sa loob. Ngayon, dahil ang tubo na binabaon ko, may mga butas sa gilid. Ito siya. May mga butas sa gilid. Ngayon, hindi naiiwasan yan na may pumasok na mga bato dito. Papasok sa loob. Ngayon, ang karanasan ko dito, pag pinasok sa loob, hindi ko na rin nahuhugot ito. Nasikip na sa gilid, nababarahan. Nasikip. Halimbawa, ganito. Ayan. Kahit hindi dumaan dito ang bato, dumadaan naman sa mga giring-giring sa gilid, dito sa tubo na to, nai-stack sa loob yung bato dito. Ayan, nai-stack siya. Kaya hindi ko na rin ito mahugot, nahihirapan na rin ako. Kaya nag-isip na naman ako ng diskarte para ang mga bato-bato, mga buhangin na may stack sa loob, mailabas, maitaboy. Kaya naggawa uli ako, nagdiskarte ako na itong pangbutas ko na to, binutasan ko dito sa mga gilid, sa ibabaw. Ayan, mapapansin nyo.
May butas yan. Yan. Ngayon, itong butas na to, mas malaki siya kaysa dito sa mga butas nito. Na kailangan ang papasok na bato dito, papunta sa loob. Pag nasa loob na siya, lulusot siya dito sa butas, babalik siya dito sa dulo, sa palabas. Hindi siya mai-stuck sa loob. Ngayon, ang tubig na bubulosok dito, na gustong bumalik sa labas, ganyan, pwede siyang mailabas pa taas, maisukas siya, dahil ang tubig dito, sisirit yan, pataas. Kaya, hindi siya nai-stackan sa loob. Hindi na siya nagbabara. At saka yung clearance niya dito, ayan, yung clearance dito, maliliit na bato ang papasok sa loob, na kung makapasok man siya doon, lulusot din siya dito. Pag lusot niya dito, tuloy-tuloy dito, matatangay siya pala pagsirit ng tubig. Kaya ang malalaking bato, hindi na siya makakapasok dito. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho, mas madali siyang bumaon. Ngayon, pagkatapos na naibaon ko na yung tubo, may panglimas naman ako. Ang ginagamit ko naman, ito ng maliit. Ito. Ito yung malaki. Ito yung mas maliit. Ito ng maliit ang ginagamit kong panglimas para maisuka lahat yung mga bato-bato sa loob. Kaya maliit ang panglimas ko para pag sineritan siya ng tubig doon paglimas, malaki ang awang. Kung may mga bato-bato dyan na malalaki, na pwedeng mailabas, lalabas kasi maluwag siya. Kasi kung itong malaki ang gamitin kong panglimas, ito, pagka medyo may malaking bato, masikip, hindi siya mailabas. Kaya, pag maliit ang gamit, nailalabas siya, kaya nalilinisan sa loob. Yan ang ibinabahagi ko, mga kadiskarte, sa mga nagtatanong kung papaano. Ngayon, pag naibaon na itong tubo, ito naman, may isang tubo naman din ako na 1 1/4. Itong 1 1/4 na ito na yung ipinapasok ko dito sa tubo na to. Ayan. Bale, itong sukat nito, ito ang kasukat ng Jitmatic, ng puso. Dito na nakakabit yung puso doon sa taas na, sa taas, sa ibabaw. Halimbawa, itong casing na to, itong didos na ibaon na, yung okay na siya, nakapermis na, ibubunsod ko na ito. Ayan. Nasa loob na ito, pinaka-straw. Ayan, pinaka-straw na siya. Nandun na siya sa loob. Ngayon, kailangan, may pantay ko lang din siya dito. Kaya sinusukat ko ang haba ng tubo sa pagbaon ko. Ngayon, mapapansin nyo, itong mga butas-butas niya, dito lang sa dulo. Yan. Kaya, yung dulo nito, tinakpan ko. Para ang bato, hindi makapasok doon. Kaya pag naglimas ako, halimbawa na ibunsod ko na ito, lilimasan ko na sa higupan ko siya para luminaw. Maalis yung mga maliliit na buhangin, maubos mo na mailabas. Ang gamit ko naman dito. Kasi kung erekta ko dito, pagpahigo, paglimas, dahil open ito, ang malalaking bato papasok doon. Ngayon, pag habang nililimas siya, ang bato niyan, sunod-sunod yan palabas. Lalabas yan. Halimbawa ito, papasok dito, pag nilimasan na, pinahigupan, lalabas dito naman sa taas, paglimas. Ngayon, dahil malaki ang butas, papasok yung mga bato. Halimbawa, yung mga ganitong bato. Pag pinahigupan na yan, pag inirekta dito, papasok dito yan. Yan, marami yan. Siyempre, malakas ang higop niyan, maraming papasok palabas. Ngayon, pag hinto ng makina, tapos na ang paglimas, kasi hindi naman lahat
ilalabas yan kasi yung ibang malalaki hindi kayang buhatin ng tubig palabas, depende sa lakas ng water pump. Nasa loob lang siya. Halimbawa, maraming bato na gustong lumabas, pagpatay ng makina, bababa ulit. Yung laman ng kahabaan nitong tubo, na mga bato na nasa loob, bababa ulit, babagsak ulit dito sa dulo. Ayan, bababa siya. Masasalansan siya dito sa loob. Nasasalansan. Pag nasalansan na, at naglagay ka na ng straw, hindi na siya makakapunta dito sa dulo. Kung maraming nasalansan sa loob, hanggang malayo siya dito sa dulo. Kaya ang lalim ng tubig, mababawasan. Kakapusin na kung mataas ito. Yan. Kaya, ang diskarte ko, pag nagpahigop ako o naglimas, ito ang ginagamit ko. Ayan. Ito na rin yung ibinubunsod ko na permanente. Ngayon, pag nagpahigop ako, itong ginagamit ko. Para ang mga bato, hanggang dyan lang siya. Yan, hanggang dyan lang siya sa gilid. Ito. Ang mahihigop yung mga kayang lumusot dito. Hanggang maubos yung mga maliliit na buhangin. Yan. Pag nailabas na yung mga maliliit na buhangin na yan, puro bato na ang nandito sa dulo niyan, yung matitira. Ngayon, pag bago pa lang kasi, lalagyan ng screen dito, kasi may panglagayan yung foot valve. Maraming maliliit na buhangin yan. Ngayon, yung screen, maliliit ang butas niyan, yung nilalagay dito. Pag maraming buhangin, yung mga butas ng screen, mababarahan niya ng mga maliliit na buhangin. Kasi marami yan, matatambak dito sa dulo yung buhangin. Hanggang sa hindi nga lalabas ang buhangin. Pero pagka nabarahan ng mga butas, hindi na papasok ang tubig. Kaya mapapansin ng ibang may bumba na mabigat daw bumbahin yung kanilang puso. Lumalaban. Kasi nga, nilagyan nila ng screen na hindi nila pinahigupan, hindi nila inalis yung mga buhangin sa loob na maliliit. Nabarahan ngayon yung screen kasi nilagyan agad nila ng screen dahil para daw walang buhangin na lumabas. Totoo yan, walang lalabas. Pero, ang screen napupuno ng buhangin, yung mga butas-butas nasasaksakan hanggang sa natambakan, ang tubig hindi na makadaan. Ganon ang experience ko dito. Kaya ang ginagawa ko, kahit malalaki ang butas na to, limasan muna. Hanggang mawala yung mga buha-buhangin na yan, mabawasan man lang. At ang matira, dito sa bungo sa dulo, yung mga bato-bato na lang. Kahit magkumpol yan ang mga bato, dahil magaspang yan, nakakadaan pa rin ang tubig niyan. Magaan bumbahin. Yan. Ngayon, yung iba, kung mapapansin nyo, pag naglagay sila, maraming butas, hanggang dito, marami. Kasi raw, para daw malakas ang tubig. Ganito ang aking explanation dyan. Kapag ang, halimbawa, nasa loob na siya, ito ang straw. Dito nakakabit yung puso. Yung Jetmatic. Ito casing lang ito. Itong casing na to, ang tubig sa ilalim dito dadaan yan. Para supresente pati dito sa dulo. Halimbawa, ang balong mo dito pa sa taas. Bababa lang yan dyan. Dito ang tubig niyan mapupunta dito sa baba. Halimbawa, ang tubo mo bumaon na siya ng lampas na sa balong. Dito na ang balong sa taas. Okay lang yan. Bali, ang lalim ng tubig mo, halimbawa, nag-isang dipa ang lampas mula dito sa dulo. Isang dipa ang lampas dito sa balong. Isang dipa din ang lalim ng tubig mo. Yan. Isang dipa rin ang lalim. Halimbawa, lumampas ito yung dulo ng dalawang dipa rin ang lalim ng tubig hanggang dito sa balong. Kasi, itong level niya eh. Hindi niya lalampas doon ang taas ng tubig dahil itong level ng bukal ng tubig. Ayan. Ngayon, pag ang straw nito
Halimbawa, ang lalim ng tubig ay 1 metro. Halimbawa lang, mula dito sa dulo. Mula dito sa dulo, bumaon siya, lumampas siya ng 1 metro. Yan. Tapos itong straw, nakaganyan siya. Halimbawa, ang mga butas-butas nitong straw mo, kalahating metro. Tapos ang lalim ng tubig mo, 1 metro. Ngayon, pag ginamit mo na itong tubig mo, tapos medyo malakas ang paggamit mo ng tubig, tapos ang bukal sa ilalim, mas mahina ang deliver ng tubig papunta dito. Ibig sabihin, naaagad. Ang daloy ng balong doon, naaagad sa paggamit mo ng tubig sa taas. Ang 1 metro mong lalim ng tubig, pag naka-steady ang tubig, pag ginamit mo ng tubig, babawas siya hanggang nagkalahati na lang, kalahating metro ang taas ng tubig. Umabot na sa dito sa mga butas-butas na to, hanggang dito sa kalahating metro, halimbawa lang, ito butas-butas hanggang dito sa dulo, kalahating metro. Ngayon, pagdating dito sa pinakaunang butas na ganito, pagdating dyan ng tubig, hanggang dyan na lang. Hindi na yan pwedeng bumaba kasi singaw na. Pag binumba mo siya, hangin na ang papasok, ang mahihigop. Hindi na tubig kasi nga, ano siya, yung singaw na. Ngayon, itong kalahating, yung sa kalahating metro na natitira na tubig, na inaakupahan itong mga butas-butas, hindi mo na makukuha yan. Kasi nga, singaw na dito sa taas. Kaya, napakahalaga na ang straw, dito lang sa dulo ang dinadaanan ng tubig. Para kung sakali man, maagad ang tubig, bago maubos yan hanggang sa pinakasagad, yung daloy ng bukal sa ilalim, makakasuporta pa rin. Mautay-utay na madadagdagan. Hindi ka agad-agad mauubos. Kumpara ng mahaba ito, na marami pang laman ng tubig mo, hindi na makakahigop kasi nga, singaw na. Kasi mahaba ang mga butas nito hanggang dito. Okay lang itong casing, medyo mahaba kasi nasa labas siya ang pinapasukan ng tubig galing sa bukal sa labas nito sa ilalim ng lupa. Ito naman yung hihigop. Ayan, ganyan ang sana maunawaan nyo mga kadiskarte sa mga nagtatanong dyan, sa mga nakakita sa una kong vlog. Yan ang gusto kong ibahagi sa inyo na alam kong maunawaan nyo yan. Subaybay lang mga kadiskarte at may karugtong pa ito. Sundan nyo yung pagbaon ko ng tubig kung gaano kabilis ang trabaho para makita nyo. Palagi lang mag-subscribe at i-share nyo sa mga kaibigan nyo para makatulong tayo at laging mag-like. Suportahan nyo lang ang Madiskarteng Ider para sa mga karagdagang kaalaman. Bye-bye and God bless sa ating lahat.